Sa lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan na laging sumusubaybay sa pamahayag na ito na Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus, kapayapanawa ang sumating lahat. Sa pamumuno ng ating minamahal ng tandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., ang punong lingkod sa loob ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Ako po si Brother Randy Santiago, inyong makakasama sa ilang sandali ng ating pag-aaral. At ito po ay may kaugnayan kung bakit walang alinlangang tumulong sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus ang kapatid na sumasampalataya sa kahalagahan ng mga ngaral. Ito pong pagtulong ay isa sa bahagi ng gawain sa loob ng Iglesia. Nakasulat po yan sa aklat ng unang Korinto 12 at ang talata po ay 28. Ganito ang ating matitiyak. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa Iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ang mga pagtulong po ay bahagi ng gawaing inilagay ng Diyos sa Iglesia. At palibhasa tayo po ng mga kapatid na sumasampalataya sa banal na pagkatawag sa atin ng Diyos ay naging kaugalian po natin at ating sinampalataya ng lubos na walang pag-aalinlangan ang halaga ng pagtulong sa pangasiwaan o sa loob ng organisasyon ng pamunuan ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Sa anong dahilan? Dahilan po sa kahalagahan ng mga ngaral. Alamin po natin sa unang bahagi ng ating pag-aaral, ano ang kalagayan ng tao o ng sanglibutan nang wala pang kinauugnayang sugong mga ngaral. Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 3, ang talatay 11, basahin po natin at ganito ang nakasulat. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Ang buong sanglibutan po nang hindi pa nauugnay sa mga sugong kinatawan ng Diyos na mga tagapangaral ang nasa ilalim po ng hatol ng Diyos. Ano po ba ang ibubunga sa buhay ng tao kung ang tao po ay manatiling nasa ilalim ng hatol ng Diyos? Sa 3:23 na aklat ng Roma, ganito po ang sagot. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang ibinunga sa buhay ng taong nananatiling nasa hatol ng Diyos? Hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, bunga po ng kasalanan. Kaya ang mahalaga po sa tao ay mapawala ng kapangyarihan ng kasalanan at ang tao po ay maugnay sa Diyos at maging karapat-dapat na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano po ang tao makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Paano po nagkaroon ng pagkakataon ng sanglibutang makasalanan na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Sa aklat ng Juan 3 at ang talatay 16 ay ganito ang nakasulat at pakinggan po natin ang maliwanag na pagtuturo na aklat ng Juan 3. Ang talata po ay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang paraan po ay maugnay sa ating Panginoong Hesukristo na sugong mula sa Ama. Dahil po sa pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, isinugo po niya. Maliwanag po na may nagsugo at merong isinugo. At ang maugnay po sa isinugo ng Diyos sa makatwid ay ang ating Panginoong Kristo at sumampalataya sa kahalagahan ng kanyang isinugo ay hindi po paghaharian ng kapahamakan, kundi makaaasa po
at makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa makatuwid ay ang pagkatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya, pinatunayan po ng Biblia sa aklat ng Roma 10:14 na ang halaga ng sugo, mangaral sa pamumuno ng ating Panginoong Kristo, ang hatid po ay pag-asa ng tao para maugnay sa Diyos. 10:14 na aklat ng Roma ay ganito po ang pahayag. Paano nga silang magisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangarap? Napakaliwanag po ng tugon ng Biblia. Ang tao ay makararating at makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alin po yung kaluwalhatian ng Diyos? Ang kaluwalhatian po ng Diyos ay mabigyan siya ng kaluwalhatian. Paano natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos kung tayo po'y tatawag sa Kanya? Ngunit, napaka-imposible po na tayo ay makatawag sa Kanya kung hindi po natin siya sinampalatayanan. At paano po tayo magsisampalataya sa Diyos na dapat luwalhatiin kung hindi po natin napakinggan ang turo o aral ukol sa Kanya? At paano po tayo makikinig? Yan po ang problema nang walang tagapangarap. Kaya, ang ating Panginoong Kristo po, na gurong tagalangit, ang siya naging daan para tayo makarating sa tunay na pagkakilala sa Diyos upang tayo rin makarating sa tunay na pagtawag sa ng Diyos, sa pagtawag sa Diyos na Kanyang ikaluluwalhati. Ano pong katunayan na dahil po sa halaga ng mangaral, kaya ang sabi ni Kristo, sino mang isinusugo ko ay dapat niyong sampalatayanan. Kung paano ikang isinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko naman kayo. Merong isinugo po ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat magkapatuloy po yung daloy ng pangasiwa na siyang kumakatawan sa mga mangaral ng Diyos. Dahil po sa ganitong kalagayan, alamin po natin ang halaga ng mangaral. Ang ating Panginoong Kristo po yung umakyat sa langit. Iniwan niya ang pamahala sa kanyang mga apostol. Ngunit alam po ng mga apostol na sila yung mga mamatay. Isinulat po nila ang ebanghelyo at mga bagay na kanilang nasaksihan ukol sa pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang Ama. Ngunit sa huling panahon po ito, ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Kaya ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng apostol, guro, at mga propeta. Sa ating pong panahon, ay kinakailangan din po na maugnay tayo sa mga guro na isa sa binigyan ng Diyos ng karapatan para mangasiwa sa kanyang iglesia. Kaya nararapat lang na ating tulungan sapagkat bahagi po ang pagtulong. 4:15 na aklat ng unang Korinto ay ganito po ang nakasulat. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng ebanghelyo. Ang ama po sa pananampalataya, ipinanganak daw ng ama kayo. Bakit po ipinanganak? Dahil po ba sa kadahilanan na anumang mga bagay? Kaya po ipinanganak sapagkat ang nanganganak ay nalulumbay at nahihirapan. At nakadarama po ng hapis ang tinatawag na panganak. Talaga po may labor. Ang pag sinabi nanganganak, nagle-labor. At ipinagle-labor mo, ipinanganganak mo, o ipinagdaramdam mo, na talagang hindi ganun-ganun kabilis o kadali na makarating sa tinatawag na kakayahan ng isang anak. Mga kapatid, kung kayo man ikay magkaroon ng 10,000 mga guro kay Kristo, mga tagapagturo, hindi kayo magkakaroon ng maraming mga ama. Sapagkat si Pablo po tinawag din ama sa panganganak.
sumama sa pananampalataya. Ang ibig sabihin po, sila ang nag-labor, sila po ang talagang namuhunan ng pagod at pagkapakasakit para mapartag ang unang grupo ng mga hintil na sumampalataya sa Diyos. Kaya ang mga mangaral po, kung maraming mga pinuno ng bansa, presidente, mayor, gobernador, ang kaibahan po ng katangian ng mga mangaral, mga kapatid, ang mangaral po ay may katangian at katungkulan na maging tagapagpala. Verse 25 hanggang 26, basahin po natin sa aklat ng Gawa ng mga Apostol. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham, at sa inyong binhi at sa iyong binhi ay pagkapalain ng lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyong mga katampalasan. Ano po ang katangiang taglay ng mga mangaral? Tagapagpala, tagabasbas. Diba, kapatid? Kaya, yung basbas ng mangaral ng Diyos ay napakahalaga, mga kapatid. Sapagkat ang basbas po ng Diyos ay ang kapangyarihan po nun, mga kapatid, ay pagpalain ng Panginoon at maingatan ng Panginoon. At ang mukha ng Panginoon ay paliwanagin sa kanyang mga pinagpapala at sila'y kahabagan, at ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa taong kanyang pinagpapala at mabigyan ng kapayapaan. Hindi po taglay nakatangian ng presidente yan o ng sino mang gobernador. Ang katangian pong ito ay gawain po ng kanyang mga tagapangaral. Kaya mga kapatid, ang halaga po ng mangaral ay may kaugnayan po sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Sabi nga ni Apostol Pablo, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo, sapagkat sa paggawa mo nito ay hindi lamang ang iyong sarili ang iligtas mo, kundi pati na nagsisipakinig sa iyo. Ang kaligtasan po ang pinakamahalagang pagkapala na maaaring maabot ang tao sa buhay na ito. Ang kaligtasan ng kaluluwa, ang pinakamataas na antas ng adhikain na hinahangad ng tao sa buhay na ito. Mapasayman ka ang buong sanglibutan, yumaman ka man, maging mahusay ka man sa larangan ng iyong kinaroroonan, nagtagumpay ka man sa buhay, kung mapahamak naman ika ang iyong kaluluwa ay ano ika ang pakikinabangin. In the end of the day, sa pagkatapos ng lahat, mga kapatid, ang pinag-usapan po dito, nakaabot ka ba sa kaluwalhatian ng Diyos? Pero paano tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kung hindi po tayo nakaabot na maugnay sa kanyang mga tunay na tagapangaral? Sapagkat ang kanyang mga tunay na tagapangaral, ang kinasangkapan para maihalid po sa atin ang kanyang salita, naging kaugnayan natin para makaabot tayo sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, kami sugo sa pangalan ni Kristo, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ang pagkakasundo po'y komunikasyon. Ang pakipagkasundo po'y pakikipagkaisa sa Diyos. Ang pakikipagkasundo po'y pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ipinagkatiwala ka sa amin ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Yun ang karapatan at kahalalang taglay ng kanyang mga tagapangaral. Kaya, dahil po sa naunawaan ito ng mga unang Kristiyano, umabot po sila sa tinatawag na katangian ng lubos na pananampalataya. Sila'y walang alilangan tumulong sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na buhay, sapagkat naunawaan po nila na ang kanilang gagawing pagtulong ay sa kapakanan ng kaluluwa ng tao. Ano pong katunayan na talagang walang pag-aalilangan tumulong sa pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na buhay ni Kristo Jesus ang lahat ng kumikilala sa mga mangangaral.
Lucas 8:1 hanggang 3. Ganito po ang nakasulat at atin po pakinggan. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu, sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Kaya ito po ang mga unang disipulo at mga lingkod ng ating Panginoong Kristo na nabuhay, na ang kanila pong buhay ay natala sa kalat na kasaysayan, sa banal na kasulatan na pinakahalimbawa sa atin, na sila po ay tumulong sa gawain, na yung kanila raw tinatangkilik ay ipinaglingkod ang kanilang tinatangkilik. Kaya sa ating panahon, nakikita po natin ang pagtulong ng mga kapatid. Hindi lang po ng mga kapatid sa Pilipinas, kundi maging kapatid po natin sa abroad. At katulad po nila kapatid na Benedict o Benerjan Gilalas. Binabati ko po si kapatid na Benerjan Gilalas at ang kanyang may bahay. Hindi ko po masagot yung inyong email kasi hindi ko maintindihan yung tinext niyo pong email. Kasi hindi ko makuha yung fonts na i-print na nakatype. Pero natanggap na po ng pangasiwaan ng inyong pinadala mula sa dako na inyong kinaroroonan dyan sa Canada. At naiparimit na po natin ang inyong mga naging tulong. Kaya ito po ay bahagi ng inyong kagandahang loob na naging pananampalataya ng ating mga kapatid. At ganyan na rin po ang lahat ng ating mga kapatid na nagpapadala sa iba't ibang panahon at pagkakataon sang-ayon po sa kanilang naging kalooban, na yung pong mga kaloob na yan ng mga kapatid sa abroad at mga kapatid dito sa Pilipinas. Pag nagkatulong-tulong po ay isang lakas na magagamit po natin sa ating mga gawain, sa ating pangasiwa. Kaya yung unti-unti pong pag-unlad na inyong nakikita sa loob po ng Iglesia ng Diyos na Buhay, ay kabahagi po kayo. Kasama kayo. Isa po kayo sa mga nakagawa ng bahagi sa pag-angat ng ating organisasyon. Mga kapatid. Hindi lamang po ang mga kapatid na nasa ibang bansa, kundi kahit po kapatid na may hirap ay talagang gumawa po ng higit pa sa kanilang kaya. 8:1 hanggang 5 na aklat na 2 Korinto ay ganito po ang nakasulat at inyo pong pakinggan, mga kapatid. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalasas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan na ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatuo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubhang ipinamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito, sa pakikisama ng pangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito'y hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kaloob ng Diyos. Kaya, mahihirap man ng buhay, labis na karukaan, pero hindi naman po naging dukha sa pagkakaloob. Na ayon sa kanilang kaya, hinigitan pa nila. Nahigit pa sa kanilang kaya. Ang tao po may kaya. Pero yung kakaiba po, yung higit pa sa kaya mo, ang kapatid, ay ginawa mo sa sariling kalooban. Mga kapatid. Kaya, kumbaga sa hakbang, leap forward. Minsan may narito yung leap forward, talagang yung talagang hakbang na paasenso, pasulong
ay talagang malaking hakbang ng pananampalataya na nagawa ng mga kapatid na ito. Sapagkat naging pangako po nila sa kanilang kalooban na anuman ang antas at kalagayan ng kanilang pamumuhay, sapagkat sila'y sumampalataya sa kahalagahan ng gawain ito, na ang dugo at buhay ng isang organisasyon ay nasa pagtulong ng kanyang mamamayan. Na ang makinarya, maging sasakyan man, ay nakabatay po sa enerhiyang kanyang ibibigay. At ang enerhiyang ito ay sa pamamagitan ng gasolina na ilalagay po sa isang sasakyan. Doon po nasusukat ang galaw ng isang organisasyon. Kaya naunawa po ito ng mga kapatid. 9:5 na aklat ng 2 Korinto, ganito po ang naging damdamin ng mga kapatid. Iniisip ko nga kailangan ipamanhig sa mga kapatid na mga unang pumariyan sa inyo at handa agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Ipinangako na po natin ito ng una. Alin po yung ating ipinangako ng una? Hindi po ba nangako tayo sa Diyos? Sumasampalataya ako sa lahat ng aral na gagawin ko habang ako at isa sa katuparan ko habang ako'y nabubuhay. Ipinangako na po natin ang una yan. Na tayo po'y mag-aabuloy linggo-linggo. Na tayo po'y gagawa ng gawain ng paghahain at pagtulong. Mula nang tayo po ay mabautismuhan, ipinangako na po natin ng una. Nasa abot ng ating makakaya, yung ating gagawin, likha ng ating parugdog na pananalig sa kahalagahan ng gawain ito. Mga kapatid, ang Pilipinas daw po, kung sabihin, isa sa pinakamahusay na bansa umuunlad dahil sa kanyang income generating, yung pagpasok ng kanyang pag-akit ng foreign reserves, pag-akit ng kanyang income, pagpasok sa loob ng gobyerno, kaya maginhawang nakagagalaw ang gobyerno. Marami proyekto magagawa. Ganun din po sa anumang larangan, anumang institusyon, anumang organisasyon. Napakahalaga po ng commitment ng mga kasapi nito. Mga kapatid, sabi po ng mga apostol, huwag tayong magsiibig ng salita. Ni ng di lamang, kundi ng gawa at katotohanan. Hindi po pwede na wala tayong gawa. At ang gawa po natin nakasang-ayon sa ating pananampalataya. Ngunit, ang ating pong isipin, nasa na po tayong level ng pananampalataya? Nasa na po ang ating level ng pagkakilala? Nung wala ka pang trabaho at nagkatrabaho ka, ano na ang level ng iyong pagkakaloob? Ano na ang sukat ng iyong kakayahan? Mga kapatid, kinakailangan po sa buhay natin ang tinatawag na balancing pagdadala ng buhay. Tayo po ay hindi nabubuhay para mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon. Sapagkat ang sabi po ni Kristo, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan. Pag ang isip ng isang kaanib ay mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon ng kayamanan, mga kapatid, tandaan po ninyo, magiging maramot kayo sa gawain. Magiging huli po kayo sa pagkakaloob. Magiging pulubi kayo sa pag-ibigay. Sapagkat ang sabi po na ating Panginoon Kristo, huwag mag-ipon ng kayamanan na sisira. Kundi ang ating pong ipunin ay ang kayamanang hindi mananakaw at kayamanang hindi masisira. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Hindi po tayo dapat na lubos na maglaga ng ating tiwala sa kayamanan. Hindi mo masama ang umunlad. Hindi mo masama ang mag-isip ng mga bagay para tugunan ang ating mga pangangailangan. Gumastos tayo sa gastos na kinakailangan. Gumugol tayo sa mga gugol na kinakailangan. Mga kapatid, hindi po dapat na maging miserable din ang ating buhay sa dahilan na ang naisip mo mag-ipon lang na mag-ipon. Mga kapatid, kinakailangan bumili ka ng pagkain.
Anong uri pagkain? Masustansyang pagkain. Hindi naman kinakailangan ng masustansyang pagkain ay mamahalin. Kaya kinakailangan po ang economics, economy, tuloy-tuloy. Pero sa larangan po ng pananampalataya, meron tayong bahagi na iuukol sapagkat yun ay ipinangako na natin ng una. At ang paraan lang ng punang magbibigay, sang-ayon sa kanyang iginiginhawa, sa pasya ng kanyang puso. Pero ang tanong, anong uring puso ang nagkapasya? Meron po kasing pusong kuripot, may pusong nahihirapang magkaloob, meron pong pusong nabibigatan na gumastos, at meron pong pusong, sabi nga ng Biblia, ay mapagbalat kayo. Meron din po binatang mayaman, sabi ng binatang mayaman, Panginoon, lahat ika ng bagay, nagawa ko na. Alin ba ka hindi ko nagagawa? Sinubok ng Panginoon yung binatang mayaman. Kung ika lahat ng bagay, nagagawa mo na, ito ika ang gawin mo ngayon. Pagbenta mo ang iyong ari-arian, pamahagi mo sa dukha. Sinubok siya ng Panginoon. Ano po ang naisip ng binatang mayaman? Siya po'y tumalikod. Hindi niya nakinaya. Bakit? Pinaghirapan niya igaya. Yun po ang kaisipan ng marami. Pinaghirapan niya. Bakit niya ibabahagi sa dukha? Yun po ang maling kaisipan. Mga kapatid, tandaan po natin, anumang tagumpay na naabot natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon sa anumang tagumpay na naabot ng tao. Kaya mahalaga lang na yung tagumpay na yan ay ibahagi natin sa gawaing pagkakaloob, sa gawain ng pagtulong. Alam mo, kung isang mayamang kapatid, sabihin ng isang mayamang kapatid, huwag na po, yung isang kapilya ako nasagot. Bakit hindi? Ang mini chapel po natin yan, nagkakahalaga ng 650,000. Gano'n na po yun sa isang naging mayamang kaanib. Mga kapatid, magagawa po yun. Yun ang siyasabi po natin na gagawin mo sa ayon sa iyong iginiginhawa. Yun po ang paraan. Mga kapatid na sila Chusa, katiwala ni Herodes, nagbigay po sila ayon sa kanilang iginiginhawa. Si Maria Magdalena po, walang mabasa sa Biblia na prostitute. Ang mabasa sa Biblia, 7 demonyo ang lumabas. Pero walang mabasa na prostitute. At sinasabi din po sa kasaysayan na si Maria Magdalena, Mary Magdalene, isa po sa pinanser na mayaman ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat hindi po masusulat sa Biblia, ipinaglilingkod ang kanilang tinatangkilik na kung wala silang tinatangkilik. Pag sinabi may tinatao, may tinatangkilik, sa panahon ng una, yun po ay may kakayahan sa buhay. Wealthy personality po yun. Tulad ni Juana, asawa ni Chusa. Ano ang trabaho ng asawa? Katiwala ni Herodes. Kung maging katiwala ka ng hari, hindi po mabababa ang antas ng iyong pamumuhay. Meron ka ari-arian, katiwala ka ng hari. Kapatid, yun po ang sinasabi po natin. Kaya sa bahagi pong ito, ano man ang antas ng ating kalagayan, ipagtiwala po natin sa Diyos na tayo po ay gagawa na may paninindigan at may pananampalataya sa anumang gawain ng pagtulong sa loob ng pangasiwaan ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Kay Kristo Jesus, mga nasa abroad man o nasa Pilipinas man. Kapayapanawaan sa ating lahat, magpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Ako po si Brother Randy Santiago, nagkapaalam at hanggang sa muli ng ating pag-aaral.